Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Welcome po dito sa ating live. Kamusta po kayong lahat? At eto, ang ating topic ay pag-uusapan natin itong patungkol kay Alan Peter Cayetano na tingin ko po sureball na ang pagkakakahon, pagkakakulong nito. Baka hindi na matapos ni Alan Peter Cayetano ang impeachment trial ni Sara Duterte. At ito pong si PBBM, tingin ko lang ay walang choice kung hindi isuko talaga itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Tingin ko lang naman, hindi ko pa sure kung yan ang magiging desisyon ni PBBM. Tingin ko pa lang. Ngayon po puntahan na po natin itong unahin na natin tong kay Alan Nakatakda Peter. ng Itong kay Alan Peter Cayetano na napakatindi po nitong balita na ito at tingin ko ito ang makakapagpaoblo kay Alan Peter Cayetano. So ito po yun. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Billionaire News Channel kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Nako, illegal reclamation activities. Nako po, medyo malaki-laking kaso to, no? Kaya pala itong si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, kaya Erwin Tulfo, kay Ping Lacson, ang sabi niya, o sige, imbestigahan niyo yung SEA Games nung 2019. Basta kami, iimbestigahan namin ang flood control. Wow! Di ba parang napakagaling, parang akala mo wala talagang ginawang corruption Yun pala. Kaya pala gusto niyang imbestigahan ng flood control kasi siya pala ang involved sa flood control. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022 at 2025. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito, swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lakeshore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages. Laki ng halaga, 91 million, 71 million. Diba? Puro nakapagtataka naman 91, 91, 91, 71, 71, 71. Alam nyo ba ito, scheme to? Nabanggit to ni Vince Dizon, kapag magkakamuka ng presyo, puro 91, 91, 91, 91, 71, 71, 71. Kapag ito daw po nagbidding, meron ng papapanalunin nito na contractor. At yung contractor na yun yung magbibigay ng kickback sa sa proponent. Kasi ito na yung code. 91, 91, 91, 71, 71, 71. Nabanggit yan ni Secretary Vince Dizon. Ganyan ang code. Ang ginagawa, isang magkakaibang proyekto, iisang presyo.
para nga naman, ito, yung ibibid noong contractor, meron nang naka-designate na mananalong contractor at yung mananalong contractor na yun ang gagawa ng proyekto at magbibigay ng kickback doon sa proponent. Packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Nakto. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo ito, itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Illegal reclaimed areas, ibig sabihin, flood control sana, pero ang ginawa, tinambakan yung Laguna Lake. Kung makikita ninyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda na magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano Kaya pala itong si Alan Petrang Caballo, kung makapagsalita, kaya Senator Panfilo Lacson, akala mo yung talagang siguradong sigurado na siya at parang akala mo napakalinis. Kada magsisimula ng kanyang live selling, 'di ba? Meron siyang ano kagad, Bible quote sa magsisimula sa scripture. Alam nyo, talent yan, sa totoo lang. Hindi po lahat ng tao kaya yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Na magsasalita ng mga salita ng Diyos, tapos magsisinungaling. Tandaan ninyo, ito napatunayan ko na to. Meron po akong nakausap na tao. Panahon ng pandemya. Nung pong panahon ng pandemya, kasi matindi labanan noon sa SOCMED matindi labanan noon sa pagtatanggol kay Kulaong. Ako pro Kulaong noon. Tapos may kalaban kaming mga anti-Kulaong. Ngayon, meron pong isang anti-Kulaong noon na nagsasalita po ng, kumbaga nagbibigay siya ng mensahe ng ating Panginoon, mga Bible verse, mga mensahe na nakalagay sa Biblia. Pagkatapos niyang magbunganga. At ito pag nagbubunga nga to, nagmumumura, kung sino-sino sinisiraan. Tapos at the end of the vlog, magsasalita ng mga salita ng Diyos. Imagine niyo yun, pinagmumura niya yung mga tao, mangloloko ng tao, mang-i-scam ng tao. Tapos sa dulo ng kanyang mga vlogs, salita ng Diyos naman ang kanyang sasambitin. Tapos minsan kapag nagba-vlog yun, nagla-live, magsasalita siya ng isang Bible verse na patungkol sa kanyang topic. Alam niyo, parang parang napaka-pangit. Kasi, biruin mo, ikaw, magmumura ka, tapos sa huli, saka ka magba-Bible verse. Diba? Actually, meron ding isang BBM vlogger, ganyang ginagawa Maninira, mambabanat ng mga politiko, sisiraan si PBBM, tapos sa dulo ng kanyang live, Bible verse, Word of God. Kala mo pastor, ang kanyang mga sasambitin na salita.
Meron pong nagsabi sa akin nung panahon ng pandemya na kapag ang isang tao ginamit na po ang salita ng Diyos, ginamit ang Diyos, ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga vlogs, sa kanyang mga yung parang reasonings, opinion, yan daw po talaga nagsisinungaling na at gustong magmukhang maka-Diyos, gustong magmukhang mabait, paladasal, para po magmukhang mabait at makakuha ng simpatya sa tao. Yun ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kita nyo nga yung mukha ng demonyo. Kung titignan nyo yung mukha ni Alan Peter Cayetano, mukha ng demonyo. Demonyo na itsura, oh. Ayan, oh. Kita nyo ba yan, yung itsura niya? Mukha na siyang demonyo. Balbasaradong demonyo. Kung bago mag-vlog, o kakaumpisa pa lang ng vlog, magsasalita na ng mga Bible verse. Pero, puro kasinungalingan ang gagawin niya at puro katarantaduan ng mga ipagsasabi. Diba? Imagine niyo yung ganyang gawain. Senador pa yan, ha? Kaya naku po, dapat dito talaga ikulong para hindi na to makakandidato at kung kumandidato man to, sa kakapalan ng mukha nito, kumandidato man to sa 2028 election, dapat dito wag na iboto. Ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Para sa agenda, Diba? Illegal ang pagre-reclamation ng ng mga dyan sa Laguna Lake na yan. Sa totoo lang, kahit ano pang ganda ng agenda mo, Alan Petrang Caballo, kahit ano pang ganda ng agenda mo dyan, ma-enjoy ng tao, magamit ng tao, hindi magkaroon ng mga informal settlers, mga tawag dito, mga squatter, kahit ano pang ganda ng agenda mo dyan, ng goal mo dyan sa reclamation na yan. Kung illegal huwag mo na i-justify. Illegal nga daw. Illegal reclamation ang ginawa mo. Flood control, pero ang ginawa, tinambakan ng lupa, hindi yan flood control. Diba? Kasi ang flood control, dapat yan, may dike, may gabyon. Diba? Dapat dyan, makita mo, merong mga pumping station na kung kailangan. May mga malalaking culvert. Diba? Mga drainage. Yan, may flood control. Pero ito, maliwanag na maliwanag po ito. Ni-reclamation yung area at tatayuan ng mga building. Ang tanong, kanino mapupunta yan? Sino ang magmamay-ari niyan? Sino magpapaupa dyan? Kung papaupahan yan. Tandaan po natin, ang mayor po ng Taguig City ay asawa ni Alan Petrang Caballo. Kuya Willie Reyes, hello po. Mary Jane De Beira, Raquel Barongan, Marisa Sunakawa. Shoutout pala kila Ate Bergie Badjola, kila Ate Michelle. Mga nasa Amerika, Ate Marites Musni. Ayan, hello po sa inyo, mga tropa pips natin dyan sa US. Mga ano pa lang ngayon yata doon, hapon, alas 3:15.
Baka hapon pa lang sa kanila o tanghali o paggabi pa lang. Shoutout po sa mga tropa pips natin diyan. Kila Kuya Tommy Fishing. Ayan, mga taga diyan yan. Ate Katrina Lab, hello po. Kaya ito si Alan Peter Cayetano, huwag ka na magpalusot. Meron kang ginawang katarantaduhan diyan. Saka isa pa ito si Alan Peter Cayetano. Siya po'y naging congressman ng Taguig. At alam niyo po ba, meron pong meron pong mga proyekto si Alan Peter Cayetano noong siya ang congressman diyan ng 1st District. Tapos Diskaya po ang gumawa. At alam niyo po ba, kaya malakas loob ni Alan Peter Cayetano na sabihin na walang ghost project sa Taguig. Totoo naman. Ibigay natin yan kay Alan Peter Cayetano. Wala po talagang ghost project sa Taguig. Bakit? 4 na beses ba naman napondohan yung proyekto yan pa ba yung magkakaroon pa ba ghost project yan? So totoo pong meron pong proyekto na gawa, pulido, maayos, pero 4 na beses napondohan. Nagpapalusot pa si Petra, di ba Ate Mary Jane? 4 na beses ba naman mapondohan yung proyekto? Magiging ghost project pa ba yan? Siyempre hindi na. Loko-loko din tun si Alan Petra ang kabayo inuuto tayo, niloloko tayo, lakas ng loob. Sabi niya, wala kang ghost project sa Taguig City. Totoo nga, wala. Ikaw ba naman, napondohan ka ng 4 na beses, magkaroon ka pa ba ng ghost project dyan? Lolo ko talaga. Natawa talaga ako dyan kay Alan Petrang Kabayo dyan sa sinabi niya na yun Ay, nako. Ito, punta